core martial arts, ang pinakamababa sa mga martial arts. Ito ay ginagamit upang palakasin ang katawan at dugo. Ang pinsala nito ay napakababa. Ngunit sa pagkakakilanlan ni Zhao Feng na galing sa isang side branch at dahil sa wala siyang bukod-tanging talento, napakahirap para sa kanya na matutunan ang martial arts na mas mataas ang ranggo. Matagal na akong nanatili sa unang ranggo ng martial path. Ngunit para makamit ang ikalawang ranggo, kailangan ko pa ng kaunting panahon. Matapos ang saglit na pag-iensayo, napuno ng pawis ang mukha ni Zhao Feng at bumilis ang kanyang paghinga. Ang talento ni Zhao Feng ay hindi maituturing na masama. Ang rason kung bakit hindi siya makahabol sa iba ay dahil wala siyang martial art skills ng mas mataas na ranggo. Hindi rin siya mayaman katulad ng mga main family disciples na nakakabili ng precious pills upang pabilisin ang kanilang cultivation speed. Sinasabi na ang ilan sa mga disciples ng Zhao sect ay gumagamit ng mga precious pills simula kapanganakan upang palakasin ang kanilang katawan. Usman naman po diwa bago dumating sa edad na 10 taong gulang, naabot na nila ang unang ranggo ng martial path. Isang natatanging kalamangan sa iba. Sa simula pa lamang ng buhay, matagal nang napag-iwanan si Zhao Feng, Yashinon in Din Chochain. Makalipas ang kalahating oras, dahan-dahang sumibol ang araw sa kanilang paningin. Sa martial arts field, dahan-dahan dumating ang ilan sa mga Zhao sect disciples. Was Jingman Twin Katrin, tang iba ay nagtatawanan at nakikipaglaro sa isa't isa. Ngunit nang makita nila si Zhao Feng, biglang nanlamig ang kanilang tingin at ang ilan ay nagpakita rin ng paghamak. Ang ugaling ito ay hindi lamang nakatuon kay Zhao Feng. Mababa ang tingin ng mga main Zhao sect disciples sa lahat ng nanggaling sa mga side branches. Sa harap ng mga tao na nagmula sa mga side branches, nakararamdam sila ng konting pagmamalaki. Habang si Zhao Feng ay nawawala sa kanyang kaisipan, isang tunog ang nanggaling sa likod niya. "Little broomstick! Huminto ka dyan!" Pa! Isang kamay na kasing tigas. Nang isang metal ang malakas na, tumapik sa kanyang balikat. "Ikaw?" Nawalan ng balanse si Zhao Feng at halos matumba. Sa kabutihang palad ay may mahusay siyang core skills at agad niyang naiayos ang kanyang sarili. Ang samayari ng kamay tatay isang bata na nakasuot ng itim. Ang katawan niya ay matipuno at maskulado at may makapal siyang kilay. Nababahiran ng pagiging mapaglaro ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Zhao Feng ay puno ng galit at gusto niyang suntukin si Zhao Kun. Nang unang dumating si Zhao Feng sa Zhao sect, nagkaroon sila ng maliit na alitan. Ito ay dahil nilalait ni Zhao Kun ng mga taong nanggaling sa side branches at hindi nasiyahan si Zhao Feng sa kanya. Si Zhao Kun ay isang taong naghihiganti sa lahat ng posibleng pagkakataon at simula noon, lagi niyang pinapahiya si Zhao Feng sa tuwing natatagpuan niya ito. "Zhao Kun, sa lakas mo, kung hindi mo matatalo ang side branch disciple na ito sa loob ng 10 galaw, hindi yon magiging maangas." 10 galaw? Nasa rurok na ng pangalawang ranggo ng martial path si Zhao Kun. Para labanan ng batang iyan, sa tingin ko, sapat na ang 3 galaw. 3 galaw? Kung maglalaban sila ng harapan, hindi iyon magiging madali. Kasabi ng mga malapit na disciples na handang panoorin ang palabas. Kaya nagsasalita sila ng walang pigil. 3 galaw? Hahaha! Once tinaas ni Zhao Kun ang kanyang ulo at tumawa ng may pangungutya sa kanyang mukha. Masyado namang mababa ang tingin niyo sa akin, Zhao Kun. Para talunin ang batang, kakailanganin ko lang ng 1 galaw? Kailangan lang ng 1 galaw? Kitang-kita sa mukha ng mga disciples ang kanilang gulat.